Eh, bata, tara na. Pumunta na lang tayo sa principal. At anong gagawin niyo sa principal, ha? Isusumbo ka po namin. Rahel! Tumakbo ka na! Ilayo mo si Mara! Tumakbo ka na, Rahel, bago pa tayo maabutan! Dapat naging mautak ka sa pagbihag mo sa akin! Dahil sa oras na makawala ako, papatay ka agad kita! Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Katulad ng iba, nais ko ring magbahagi ng kwentong karanasang aswang. Pinanganak po ako bilang batang walang kinikilalang ama at anak ng isang inang may buhay Magdalena. Pero ang kwentong ibabahagi ko tungkol sa kung paano ko nakilala ang taong may pinakamalaking parte ng buhay ko. Upang lubos na maunawaan ng lahat, ako nga po pala si Mara. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, Mama! Buti naman po nakauwi na kayo. Papunta na po ako ng eskwelahan eh. Nagsaing na po ako dyan, tapos itlog po yung ulam. Pasensya ka na, anak, ha? Ngayon lang ako dumating. Nahuli kasi ako ng gising eh. Hindi tuloy ako nakapagsaing para sa'yo. Oh, ito na nga pala yung baon mo, oh. Wala pong kaso yun, Ma. O sige na po, alis na po ako. At saka maraming salamat po, ah. Kung isa akong anak na umaasa lang sa alaga ng ina, lagi akong mahuhuli sa eskwelahan kapag umaga ang uwi niya. Pero kasi hindi ako ang batang ganon. Dahil sa edad kong 9 noon, may kaalaman na ako sa kusina. Marunong na akong magsaing o magluto ng ulam para sa sarili ko. Kilala ang mama ko bilang maraming pera sa barangay namin. Dahil ngayon sa trabaho niyang kada linggo iba-iba ang pinagsisilbihan niyang lalaki. Pero meron talaga siyang suki at yun nga si Sir Eric. Oh, Mara, lumabas ka dito. Absent ka sa record ko dahil hindi kita nakita sa flag ceremony kanina. Po? Pero, ma'am, nandun po ako kanina. Nasa likod nga po ako nakapila. Eh di kasalanan mo. Kasi alam mong maliit ka, dun ka tumatayo sa likod. Hindi kita nakita, kaya sige na, lumabas ka na. Pero ma'am, nandun po talaga ako. Hindi, lumabas ka na. Ma'am, mawalang galang na po Pero nakita ko po talaga siya kanina. Pumila po talaga siya sa flag ceremony. Eh hindi ko nga siya nakita. At absent ang marka niya dito sa record ko. Pero hindi naman po sa pila doon sa flag ceremony pag-attendance eh. Dito po dapat sa classroom. Patakaran ko yun bilang guro para madisiplina kayo mga estudyante. At hindi mo yung pwedeng questionin. Sandali nga. Hindi ba't ikaw yung transferee? Kabago-bago mo dito, ganyan ang ugali mo? Sino ka ba? Rahel po yung pangalan ko. At saka pasensya na po kung nagsasalita po ako dito Pero kahit bata pa po ako, hindi ako bulag kung ano yung tama sa kung ano yung mali. Tsaka hindi naman po kasalanan ng kaklase ko kung maliit siya at nandun siya sa likod eh. Wala din po kasing manners ang iba kong kaklase kasi nung pumunta siya sa harap, tinaboy po siya at sinabihang ayaw nila sa anak daw ng bayaran. Kaya sa likod na lang siya pumunta. Ma'am, teacher po kasi kayo eh. Dapat maayos din sana yung trato niyo sa lahat ng kahit sino estudyante. At ako po ngayon yung testigo na nakita ko talaga siyang pumila sa hulihan. At dapat i-consider niyo po yun. At huwag niyo pong konsintihin yung sarili niyong mali. Masama po yun. Ba't talagang... Hoy! Pupuntahin mo nga yung nanay mo dito bukas mismo? Ganyan pa lang ang edad mo, matalas ka ng sumagot? Dalawa kayo, lumabas kayo sa klase ko. Naku ma'am, ako na lang po, wag niyo na po siyang idamay. Bata, tara na. Pumunta na lang tayo sa principal. At anong gagawin niyo sa principal, ha? Isusumbo ka po namin. Transferi ang batang yon at yon ang kauna-unahang pasok niya sa klase.
Bale kasi 1 linggo pa lang naman ang tagal mula nang magbukas ang pasukan. Saka siya pumasok bilang transferee. At hanga talaga ako sa tapang ng batang yon. Talagang pumunta pa kami sa principal at siya talaga ang nagsumbong tungkol sa ginawa ng guro namin. Dahil doon, pinatawag siya ng principal sa opisina nito at kami naman ay nanatili na lang sa kantin. Oh, para sa'yo pala to. Pasalamat ko dun sa pagtatanggol mo sa akin kanina. Grabe ang tapang mo pala, no? Teacher kaya yun. Kahit sino naman yan, di pa rin tama talaga yung ginawa niya. May karapatan ka naman bilang bata para magsabi na mali sa mas matanda sa'yo eh. Basta, manatili ka na lang magalang sa kabila ng pagpuna mo. At saka, salamat pala dito ah. At saka, pasensya na rin ha. Nadamay ka patuloy. Naku, wag mo na isipin yun. Mabuti pa kumain na tayo. Ako nga pala si Rahel. Ako naman si Mara. O sige, kainin na natin to. Nanatili na lang kami sa kantin na yon pero maya-maya ay pinabalik kami ng guro sa klase. Tulad ng inaasahan namin, hindi na maganda ang mood ng guro pagpasok namin. Pero wala na itong sinabi dahil nga pinagsabihan na ng principal. Simula nung araw na yon, naging kaibigan ko na ang batang si Rahel. Kapag may nang aaway sa akin na bata, lagi talaga siyang nandyan para ipagtanggol ako. Masasabi ko talaga na siya ang batang parang walang kinatatakutan. Pero marunong siyang gumalang sa taong deserve galangin. At marunong siyang mga twiran sa taong alam niyang mali. Isang gabi naman noon, nagtaka ako dahil habang nasa poso ako para mag-igib ng tubig, biglang may alitap-tap na lumapit sa akin. Pinalibutan ako ng mga ito at humulma sila na parang nilalang na may pakpak. Hala, ang ganda naman nito. Saan kayo galing? Bakit ang gaganda nyo? Kaya nyo bang bumuo ng angel? Sige nga, tsaka bumuo nga kayo ng heart. Wow! Ang galing ah! Pwede pala kayong utusan? Mara? Mara, sino kausap mo dyan? Po? Yung mga... Uy! Teka lang, sandali lang! Huwag naman kayong umalis! Yung mga ano? Ano ba yung nakita mo, Mara? Yung mga alitap-tap po, ma. Humulma nga po sila na parang bata na may pakpak eh. Tapos sabi ko po, humulma sila ng heart. Tapos naging heart din po sila. Sayang nga po, umalis na eh. Diyos ko naman. Sa susunod na makita mo yung mga yon, huwag mong papansinin, ha? Tandaan mo, yung likod ng bahay natin, magubat yon. Malapit lang tayo sa mga hindi nakikita. Ang mabuti pa, pumasok ka na lang doon. Ako nang magdadala ng tubig na to doon sa loob. O sige po, ma. Huminga ako ng malalim at pumasok sa loob ng bahay. Lumaki kasi akong ganito. Hindi tumututol at hindi rin nagtatanong sa kanya. Nagagalit kasi siya kapag panay ang tanong ko. Maya-maya naman, pumasok na siya sa loob ng bahay at ako naman ay pumasok sa kwarto. Habang nasa loob naman ng kwarto, umalingaw-ngaw ang malakas na alulong ng aming aso sa likod ng bahay. Kaya dinungaw ko ito sa bintana at kitang-kita ko ang pagiging agresibo niya habang nakatingin sa isang direksyon. Mama, di ba po sabi mo kapag umaalulong yung aso, ibig sabihin po may nakikita siya? Oo, anak. Pero wag mo nang pansinin yan. Gawin mo na lang yung assignment mo, ha? At tatawagin na lang kita mamaya kapag nakaluto na ako ng hapunan. O sige po, Mama. Bumalik na lang ako sa study table ko at inatupag ang homework ko. Nagmistula lang akong bingi sa ingay ng paligid noon. Talagang sa panahon na yun kasi, nasanay na akong nakakarinig ng mga ganong tunog. Kahit alam kong panganib ang dala ng alulong ng aso na yon. Tapos kinabukasan naman,
Nang papunta na ako sa eskwelahan habang naglalakad ako sa kalsada, nakita kong may mga taong nagkukumpulan sa lugar ng palayan. Dumahan-dahan ako ng lakad noon habang nagtataka sa kung ano ang meron doon. Mara! Mara! Mabuti na lang naabutan kita sa daan. Oh, Rahel! Saan ka galing? Akala ko doon pa sa kabila ang daan papunta sa bahay niyo. Oo, pero dumiretso na ako dito para sunduin ka. Sunduin ako? Bakit naman? Ayaw mo ba? Para may kasabay ka maglakad. Kung sa bagay, okay na rin yun. Pero nakita mo ba yung nandun? Anong meron doon? Parang anak ni Ma'am Estrella yun eh. Pinatay daw. Yung nag-aaral sa private school. Tapos kaedad lang natin. Hala, si Marlon? Bakit? Sino daw yung pumatay? Hindi ko nga alam eh. Pero hayaan mo na. Hindi kasi maingat yung nanay niya. Dapat naging mabait na lang siya sa kahit kanino para hindi mapahamak yung pamilya niya. Siyempre, hindi niya alam kung sino yung mga taong may galit sa kanya matapos niya husgahan na kayang gumawa ng galong klaseng krimen. Kaya ikaw, Mara, huwag kang gagawa ng masama. Hindi naman talaga ako gumagawa ng masama eh. Ayoko kayang makarma. Yan, tama yan. Tara na, Mara. Pagdating sa eskwelahan ay usap-usapan ang nangyaring pagpatay sa anak ng guro namin na si Ma'am Estrella. Maraming naawa sa batang yon. At tulad ng inaasahan, wala kaming klase sa araw na yon dahil absent nga ang guro namin. Kaya ang ginawa namin ni Rahel, tumambay na lang sa likod banda ng eskwelahan. May manggahan kasi roon at mga mabababa lang ang mga puno kaya pwedeng tambayan. Nang makapwesto na kami, agad siyang naglabas ng isang bagay. Sa unang tingin, hindi ko yon makilala. Pero nilagay niya yon sa bibig niya. At gamit din ang daliri niya habang hinihipan ito, nakabuo ng isang magandang tugtugin. Grabe, ang galing naman yan. Binili mo yan? Hindi no, binigay sa akin to ng lola ko. At ang sabi niya, plauta daw ito ng magkasintahang aswang at babaylan. Bali ginawa ito ng aswang at binasbasan ng babaylan. Aswang at babaylan? Totoo pala sila? Uy, totoo sila, Mara, no? At ang tawag dito, plautan ng pag-ibig. Tapos meron kakaibang nagagawa itong bagay na to. Kakaiba? Tulad naman ng ano? Nakikita mo ba yung paru-paro na yan? Kapag pinatugtog ko to, dadapo yung paru-paro na yan dito sa plauta. Tignan mo. Agad siyang pumikit nun at muling hinipan ang bagay na hawak niya. Tapos ang paru-paro na tinuro niya kanina, biglang lumipad at lumipat sa plauta. Namangha ako sa nasaksihan. Dahil tuwang-tuwa ako, pinasubok niya sa akin ang plauta na yon. Sa una hindi ako marunong, pero tinuruan niya ako hanggang sa nakuha ko agad ang tono ng kantang tinutugtog niya. Ang galing nito ah! Ang ganda nito, Rahel! Ano? Gusto mo, sa'yo na lang yan. Talaga? Ibibigay mo sa akin to? Ang ganda kaya nito. Kasi, sa'yo yan, tapos, ito yung sa akin. Hala, dalawa pala yan? Oo, plauta nga ng pag-ibig, di ba? Para parehas tayo may ganito. At itong mga plauta na to, ito yung tandaan ng pagiging magkaibigan natin, ha? Ayos ba yun sa'yo? Oo naman, ayos na ayos yun. Yan! O sige, isa pa. Sabay tayo, ha? Naging mahalagang bagay para sa akin ang plauta na yon. Sa lahat ng bagay na natanggap ko, yun talaga ang pinakamagandang regalo para sa akin. Lalong naging malalim ang pagkakaibigan namin ni Rahel sa kabila ng mga kababalaghang nangyari sa lugar namin. Makalipas naman noon ng 1 linggo,
Hindi na talaga bumalik ang guro namin. Kaya pagkasunod na linggo, dumating na rin ang kapalit niya. Mas okay siya dahil hindi masungit sa amin at hindi unfair sa mga estudyante niya. Yun nga lang, sa panahon ding yon may hindi maganda na namang nangyari. At nasa bandang 8:00 yon ng gabi. Janice! Lumabas ka nga dyan, Janice! Hayop ka talaga kahit kailan ka talaga makati ka! Mama, si Ma'am Estrella po ba yung nasa labas? Pumunta ka na doon sa kwarto mo, anak. Huwag mo na pasinin kung sino man yung nasa labas. Pero Mama... Mara, sige na. Janice! Lumabas ka nga dyan! Mara, palabasin mo nga yung nanay mo! Gusto mo bang malaman kung bakit lagi akong galit sa'yo, ha? Kasi piniperahan niyang nanay mo yung asawa ko! Kabit kasi yan ang bayan eh! Lumabas ka nga dyan, Janice! Mama, bakit ang pangit po ng mga sinasabi niya? Ay, naku. Bakit ba ang hilig na tumambintang na walang katotohanan? Mara, huwag ka nang susunod sa labas, ha? Pero baka po awayin ka niya eh. Huwag kang mag-alala, anak. Kaya ko na to. Lumabas nga nun ang mama ko at hinarap ang dati kong guro. Nagkasagutan agad sila at talagang pinanindigan ni mama na hindi siya kabet ng asawa nito. Yung buhay kasi namin sa lugar na yon ay ganon. Lagi na lang sinusugod ang mama ko ng kung sinong asawa ng mga lalaking sinasabing pinapatulan niya raw. Mag-ingat ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Estrella. Guro ka pa man din pero bintangera ka. O bakit? Hindi ba totoo, ha? Hindi ba't bunga nakataksilan yung dalawa yung anak mo? Anak yan ang asawa ko! Halika dito, Mara! Makinig ka dito! Huwag mong lasunin ang utak ng bata. Kamukha ba yan ng asawa mo, ha? Napakaganda naman ng anak ko para maging anak ng asawa mo, Estrella. Kilabutan ka nga. At anong akala mo sa akin? Hindi ako pumapatol sa taong alam kong walang pera at halatang palamunin lang ng asawa niyang selosa. At talagang lulusot ka pa, ha? Oh, dahil sa ating dalawa, ikaw ang gumagawa ng kwento. Aba, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo sumugod dito? Di bali ako, sanay na ako sa ganyan. Eh ikaw, guro ka hindi ba? Pero dinudungisan mo yung pangalan mo dahil lang sa pagdududa mong yan. At isa pa, hindi ko papatulan yung asawa mo. Kapag kalat ka rin nga talaga, halatang halata sa mga salitang lumalabas sa bibig. At proud ka pa talaga, ha? Hayop ka talaga? Wala ka na bang ibang alam na hanap buhay, ha? Panlalalaki na lang ba talaga? At sino bang maniniwala sa'yo na wala kayong ugnayan ng asawa ko? Kung gusto mo, lagyan mo ng tracker yung asawa mo para malaman mo kung kaninong punit yung tinatahi niya. Huwag kang mambintang dito, Estrella. Nakakatawa ka na, nakakaawa ka pa. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dito. Umalis? Bago ako umalis, kakalbuhin muna kitang sinungaling ka. Halika nga dito! Halika dito! Ah! Dahil nag-away na sila sa labas at may narinig na akong gunting, hindi na ako makatiis pa sa loob. Lumabas na rin ako at tumakbo papunta sa kanilang dalawa. Nakikita ko ang ilang hibla ng buhok na nahulog sa lupa. Kaya hindi na ako nag-atubiling itulak ang dati kong guro para mabitawan niya ang mama ko. Tama na! Bitawan mo yung mama ko! Animal ka talagang bata ka! Tinulak mo ako! Sinaktan mo kasi yung mama ko eh! At ibang usapan na yun! Aray ko! Sakit na sugat ko sa kamay! Makati kasi ang mama mo kaya wag mo nang ipagtanggol! Kung ako sa'yo, wag mo na lang siyang gayahin! Huwag na huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko! At humanda ka sa akin! Ipapakapitan kita! Halika na, Mara! Aba teka! At saan kayo pupunta, ha? Hindi pa tayo tapos, Janice! Papatayin na lang kita! Sa sobrang takot ko noon na baka madagdagan ang sugat ng mama ko dahil sa gunting, hindi na ako nakapag-isip ng maayos. May pala akong nakita na nakasandal sa bahay namin. Para akong sinapian. Kinuha ko yon at pinalo ang paa ng guro ko. Natauhan lang ako nang mapahiyaw siya ng malakas dahil nasugatan siya at bumitaw siya sa mama ko. Aray ko! Ang daliri ko sa paa! Naputol yung hinliliit ko! Diyos ko! Diyos ko, Mara! Anong ginawa mo? Sabi ko, di ba bitawan mo yung mama ko? Pero bingi ka! Dapat
lang yan sa'yo kasi demonyo ka! Tulong! Tulungan niyo ako, may sugat ako! Tulungan niyo ako! Sige lang, sumigaw ka, Estrella! At sasabihin ko lahat sa kanila yung totoo. Kung magpapakita ka ng sugat mo, magpapakita rin ako ng sugat ko. At tandaan mo, nandito ka sa harap ng bahay namin. Tapos may dala ka pang gunting. Kaya sige, magtawag ka ng tulong. Tumahimik siya nang mapagtanto ang ibig sabihin ng mama ko. Sandali lang siyang ganon dahil maya-maya ay nagbigay siya ng banta na ipapakulam niya raw ang mama ko. Mawawalan daw ako ng ina sa gagawin niya at isinusumpa raw niya talaga yon. Yung paraan ng pagkasabi niya talagang suntok sa buwan pero nakakatakot isipin. Nang makaalis na siya, doon na lang ako niyakap ng mahigpit ng mama ko. Pero ako naman ay agad ko siyang tinanong. Bakit po, Mama? Totoo po ba yun? Yung asawa po niya, iyon po yung tatay ko. Siyempre hindi. Anak, hindi kita naging anak dahil lang sa trabaho ko. Nabuo ka sa pagmamahal. Sadyang iniwan lang niya ako sa huli dahil kailangan. Eh, sino nga po kasi yung papa ko? Bakit hindi niyo na lang po sabihin sa akin? Hindi na kailangan, anak. Dahil tayo lang, sapat na. Pero Mama, gusto ko pa rin po siyang makilala. Hindi po ba yung pwede? Malayo kasi siya, Mara. Hindi ito yung lugar niya. Anak, maawa ka. Huwag mo na itong ipilit. Pagdating sa papa mo, wala tayong magagawa. Kaya pakiusap naman, huwag ka nang magtanong tungkol sa kanya. Kasi magkakaproblema lang tayo niyan. Nandito naman ako, di ba? Hindi kita iiwan. Kaya kong pagsabayin yung magiging mama at papa. Ako lang, sapat na yon, Mara. Yung mga salita niya noon talagang nanunuyo. Kaya ang nagawa ko na lang nung panahong yon ay umiyak. Pumasok na lang kami noon sa loob ng bahay. At ako na ang naglagay ng gamot sa sugat niya. Puro gawa lahat yun ng gunting. Kahit buhok niya, umiksi na ang iba. Kinabukasan, paglabas ko papuntang eskwelahan ay natapunan ko ng tingin ang naiwang dugo sa harap ng bahay namin. Mukhang malaki ang sugat na nalikha ko noon mula sa dati kong guro. Pero wala rin kaming natanggap na reklamo. Ibig sabihin, hindi siya nagreklamo sa kapitan. Uy, Mara! Magandang umaga sa'yo. Oh, Rahel, nandito ka na agad? Kanina ka pa ba dyan? Eh, hindi naman. Tsaka, mukhang mugto yung mata mo ah. Ayos ka lang ba? Ah, naku, wala to. Huwag mo na lang pansinin. Tara na, punta na tayo sa school. O sige. Pero, kamusta pala yung mama mo? Okay na ba yung sugat niya? Hala, paano mo nalaman yun? Alam ko lang. Ibigay mo sa kanya to oh. Gamot yan sa sugat. Galing yan sa tatay ko. Sa tatay mo? Maggagamot ba yung tatay mo? May kakayanan kasi siya manggamot ng sugat eh. Kaya sige na. Ibigay mo muna to sa kanya tapos alis na tayo. Mara? Mara, sino yung kausap mo dyan? Kaklase mo pala. Siya po si Rahel, Mama. Rahel, Mama ko nga pala. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Mabuti naman at may kasabay si Mara pumasok. Para po sa inyo to. Pakilagay na lang po ito sa sugat nyo. Teka, alam mong may sugat ako? Opo, sinabi po kasi sa akin ni Mara eh. Hala, hindi kaya. Kailangan na natin umalis, Mara. Tia Janice, alis na po kami ha. At saka, alam mo na agad ang pangalan ko? Sinabi po ni Mara sa akin, alis na po kami. Gamitin niyo po kaagad yan ha. Halika na, Mara. Anong oras na eh? Sa totoo lang, maraming bagay talaga na nakakapagtaka noon kay Rahel. Para bang may alam siya agad, pero ayaw niyang ipahalata. Kaso lagi siyang nadudulas.
At dahil ilang beses ko na yung napansin, agad ko siyang kinumpronta. Hindi ko naman sinabi sa iyo na may sugat si Mama. Bakit mo nga ba alam? Minaman-manan mo ako, no? Parang ganun na nga. Gabing-gabi na kaya yun nung nag-away sila ni Ma'am Estrella. Tapos nandun ka? Mara, kasi naku, sige na nga. Sasabihin ko to sa iyo pero huwag kang maingay. O sige. Bakit? Ano ba yung sikreto mo, Rahel? O sige, ibubulong ko lang sa iyo. Baka kasi may makarinig eh. O sige, ito na o. O, sabihin mo na sa akin. Kasi Mara, anak ako ng aswang. Ha? Anak ka ng... Sabi nang huwag kang maingay eh. Ano ka ba? Hindi yung pwede malaman ng iba, no? Basta, huwag kang matatakot sa akin, ha? Kasi hindi naman kita sasaktan eh. Pinoprotektahan pa nga kita tapos pinagtatanggol pa. Kasi naman, totoo ba talaga yan? Oo nga. Hindi ba't lagi may alitap-tap sa bintana ng kwarto mo? Ako kasi nagpapadala nun para bantayan ka. Ikaw yung dahilan nun? Hala, bakit mo ako binabantayan? Kasi kaibigan kita. At ayaw ko talagang may nangaaway sa'yo. Basta ngayon alam mo na kung ano ako secret lang natin yun. Oo naman. At saka, hindi naman ako naniniwala na may ganun kang lahi eh. Kahit ipakita ko pa sa'yo, ganun talaga ako, Mara. Bakit kumakain ka rin ng pagkain ko? Kasi may anyong tao rin ako. Basta pag ako kasama mo, hindi ka mapapahamak. Oo na, sige na. Tara na, baka mamaya maliit pa tayo eh. Tara. Pero naniniwala ka talaga sa akin? Oo na nga, naniniwala na ako. Ang mahalaga, mabait ka sa akin. Sa totoo lang, sa pagkakataong yon, may kilabot akong nararamdaman. Pero may parte ng isipan kong hindi naniniwala na aswang siya. Pero naniniwala ako na kaya niyang mag-utos ng alitap-tap. O di kaya naman ay paro-paro. Dahil nasaksihan ko ang mga yon. At dahil nasabi niya yun sa akin. Kinagabihan naman ay nasa bintana na naman ng kwarto ko ang mga alitap-tap. Kasalukuyang may bisita si Mama sa baba. At yun nga, yung isa niyang lalaki sa buhay. Alam kong mali ang ginagawa ng nanay ko. Masama yon. Pero bilang isang bata, wala akong kakayahang diktahan siya. Kaya kahit magdala siya ng lalaki sa bahay, labag man sa loob ko, hinahayaan ko na lang. Ang ganda naman itong ginagawa nyo. Bakit ba ang hilig mo magpadala ng hulmang anghel na alitap-tap? Mga alitap-tap, gusto niyo bang pumasok sa kwarto ko? Tara, halika, pasok kayo. Tsakihan ko na lang yung bukas ng bintana, Oh, ito na pasok na kayo. Oh, ayan. Gusto niyo ba ng plauta? Nagsimula nga akong tumugtog ng plauta. Tapos mula sa labas, naririnig ko ang parehong tunog. Tila nang gagaling din kay Rahel. Kaya dumungaw ako ulit sa bintana at patuloy lang sa pagtugtog. Doon na siya nagpakita sa akin. Kumaway siya habang nasa ibabaw pala ng malaking puno. Naaninag ko siya dahil pinuntahan siya ng mga alitap-tap para makita ko siya. Anong ginagawa mo dyan, Rahel? Baka mamaya mahulog ka dyan eh. At saka gabi na Hindi ba't sabi ko sa'yo, binabantayan kita? Pero kahit na, gabi na Dapat natutulog ka na eh. Kaya ko naman hindi matulog, no? Ikaw na lang matulog. Babantayan na lang kita dito. Ay naku, ewan ko sa'yo. Mara? Mara, sino kausap mo dyan? Dahil narinig ko ang boses ni Mama ay agad kong sinara ang bintana bago pa siya makapasok sa kwarto. Tinago ko na rin pati ang plauta hanggang sa nagbukas ang pinto nito. Sino na naman bang kausap mo dyan, Mara? Naririnig kita na nagsasalita kang mag-isa.
Wala po ma. Nagme-memorize lang po ako ng mga gagawin po namin bukas. Talaga? Totoo? Opo. At saka matutulog na po ako. Umuwi na po ba yung bisita mo, Mama? Oo. Inaya kong umalis pero naisip ko kasi lagi ka na lang walang kasama dito. Pasensya ka na anak ha, kung iniiwan kita palagi. Sus, kaya ko naman po mag-isa dito, Mama. Nasanay na rin po ako eh. Ang bait mo talagang anak. Napakaswerte ko talaga sa'yo. At saka, Mama, nandiyan na naman po yung alulong ng mga aso. May aswang na naman po yata. Oo nga eh. Hayaan mo na lang yung mga yan. Saktong pagkasabi ni Mama na hayaan na lang ang mga alulong ng aso. Lalo itong lumakas sa likod ng bahay. Maya-maya pa ay umatungal ito na parang sinaktan. At saglit lang yon dahil bigla rin itong tumahimik. Ibig sabihin, patay na ang aso namin. At yun ang naging dahilan ng paggapang ng kaba sa katawan ko. Mama, ano po yun? Shh! Huwag ka maingay. Basta yumakap ka lang sa akin. Pero Mama, natatakot po ako. Wala kang sasaktan dyan, aswang! Huwag kang makialam dito, bata! Ah! Sinabi ng tigila mo sila! Narinig kong tila nagpapalit ng anyo si Rahel sa labas ng bahay. Tapos nagsimula ang bakbaka ng dalawang nilalang. Mga ungol, kalabog, hampasan, lahat ng yon sa labas. Naririnig ko rin na parang natatalo si Rahel at mas lalo akong natakot. Baka mawalan kasi ako ng kaibigan. Hinila ako ng mama ko palabas ng kwarto at dinala niya ako papunta sa kusina. Halatang kabado siya sa bawat galaw. Kinuha niya ang karapon ng asin at ilang pirasong bawang. Kumuha rin siya ng baso at pinisa ang bawang. Pero sa labas, halatang dehado si Rahel. Mama! Mama, yung kaibigan ko po! Hindi ko alam kung ano meron sa kaibigan mo. Pero mas uunahin kitang iligtas ngayon, Mara. Ma, yung pintuan natin! Diyos ko, kung ano man to nangyayari sa paligid namin, kahit ang anak ko na lang ang iligtas mo. Mama, tumakas na po tayo! Umalis ka dito, aswang! Ah! Ayan! Maligo ka na asin! Huwag ka nang magpagod pa, Janice! Walang epekto sa akin yan! Isa kang traitor! Papatayin kita! Mama, umalis na po tayo! Mara! Umalis ka dyan! Lumabas ka na! Ililigtas kita! Bilisan mo! Mama, sumama po tayo kay Rahel! Ma! Hindi, anak. Hahabol siya sa atin kapag sabay tayong umalis. Ikaw na lang ang sumama, anak. Kailangan ko siyang harapin. Pero Mama, hindi po kita iiwan! Mara! Bilisan mo! Sisirain ko na yung pinto! Kinalampag nga ni Rahel ang pinto sa harapan. Kinalampag naman ng isang nilalang ang pintuan sa kusina. Agad akong hinawakan ni Mama sa kamay at hinila papunta sa kabilang pinto. Saktong nasira yun ni Rahel at bumungad siya sa amin na duguan. Pasensya na, Mara. Hindi ko siya kaya eh. Pero kaya ko kayo itakbo dito na mabilis. Isama natin si Mama, Rahel! Sige na, Mama! Sumama ka na sa amin! Anak, makinig ka sa akin. Hindi tayo kayang dalhin ni Rahel. Sugatan siya at ikaw lang ang kaya niyang buhatin. Isa lang siyang bata, anak. Kaya ikaw na lang ang sumama. Mama! Baka patayin ka ng aswang! Rahel, tulungan mo yung mama ko! Mara, wala lang oras. Tara na! Hinila ni Rahel si Mama pero halatang hirap siya. Gamit ang katawang bata, halos buhatin niya kami. Pero may iniinda talaga si Rahel. Napahinto kami noon dahil ang aswang nasa anyong parang aso. Nakatayo, mahaba ang buhok at papalapit. Hinarap kami ni Mama.
Rahel, mangako ka sa akin. Iligtas mo si Mara at ingatan mo ang anak ko. Mama! Ano po sinasabi mo, Ma? Sasama ka po sa amin, Ma! Huwag mo siyang harapin, Tia Janice! Sumakay kayong dalawa sa likod ko ngayon na! Sa harapan namin ay bigla ring nag-anyong aso si Rahel. Isang mabangis, malaki at handang isakay kami. Binuhat ako ni Mama at pinasakay sa kanya. Pero hindi magawang sumakay ni Mama. Maliit ng katawan ni Rahel para sa aming dalawa. Mama! Mama, sumakay ka na! Rahel, tumakbo ka na! Ilayo mo si Mara! Tumakbo ka na, Rahel, bago pa tayo maabutan! Dahil wala nang ibang pagpipilian ay bigla na lang tumakbo si Rahel. Napakapit ako sa balahibo niya. Habang si Mama naman, agad na inatake ng aswang. Pero may biglang dumating. Isang nilalang na may parehong anyo kay Rahel. Nakita ko sa ilalim ng liwanag ng buwan kung paano siya pumagitna para protektahan si Mama. Hindi ako nagkamali. Siya ang ama ni Rahel. Yon ang pinakamasakit na nangyari sa akin nung bata ako. Iniwan ko ang mama ko para lang makaligtas ako. Siya naman, nagsakripisyo ng buhay para sa akin. Dinala ko ni Rahel sa isang kubo. Bumaba ako mula sa likod niya, na humahagulhol pa rin. Ibinalik niya ang anyong tao at lumapit, at saka naman ako niyakap. Mara, patawarin mo ko. Ikaw lang talaga yung kaya ko iligtas eh. Pasensya na, hindi ko nasama yung mama mo. Pero dumating si tatay. Nakita mo isang aswang, di ba? Ililigtas niya yung mama mo. Pero Rahel, natatakot ako eh. Ayoko pong mawala si Mama. Hindi ko kaya yun. Ililigtas si tatay yun. Huwag kang maglala. Magkikita ulit kayo. Tara na sa loob ng bahay namin. Ano? Nasaktan ka ba? Hindi ko nga alam eh. Kinakabahan kasi ako kaya hindi ko na alam kung may sugat ba ako o wala. Basta yung mama ko, ayoko siyang mamatay. Hindi ko talaga kaya. Kawawa naman siya kung kainin siya ng aswang na yun. Sobrang lagim ng gabing yon para sa akin. At siguro nakatadhana talaga. Kapalaran ng mama ko na mamatay sa ganong paraan. Dahil nang bumalik ang ama ni Rahel, sinabi niyang huli na ang lahat. Hindi! Hindi po pwede yun! Hindi patay yung mama ko! Hindi siya patay! Mama! Mama, anong gagawin ko? Yung mama ko! Mara, pasensya na. Wala talaga akong magawa nun eh. Wala kami nagawa ni tatay pero huwag kang maglala. Hindi ka naman namin pababayaan eh. Babantayan kita palagi. Sino ba kasi yung aswang na yun? Bakit niya kami sinugod? Bakit niya pinatay yung mama ko? Hindi rin namin alam, Mara. Hindi namin siya kauri. Hindi nga namin siya kilala eh. Asbo kami tapos yung aswang na yun, malakat. Pero kung wala na yung mama mo, tutulungan ka namin kumante. Basta't magpalakas ka muna. Tutulungan kita, pangako yan. Oo, tama Rahel. Gaganti ako sa aswang na yun. Magbabayad siya sa ginawa niya. Nasilayan ko ang bangkay ni Mama mga bandang 9:00 ng umaga. Sa murang edad ko, ang hirap tanggapin. Hindi na siya magigising pa. Ang laki ng sugat niya sa lalamunan. Hindi na niya magawang haplusin ang buhok ko dahil wala na siyang buhay. Para akong natroma noon ni hindi ko magawang magsalita. Kahit nga si Rahel hirap na akong kausapin. Sa lugar na yun kasi, kami lang ng mama ko ang magkadugo. Pero dahil kahit papano, may mga kaibigan siya. Tinulungan nila akong maiparating sa tunay kong ama ang kalagayan ko. Mas alam pala nila kung sino talaga ako. At ang papa ko pala, may asawa, pero wala silang anak. Mara?
Mara, dumating na yung papa mo. Sasabihin ko ba na pumasok na lang dito sa kwarto mo? Oo, Rahel. At saka maraming salamat Basta ikaw, Mara. O sige, lalabas lang ako Yung susunod na papasok, papa mo na. Tumango lang ako noon. Lumabas si Rahel agad at ilang sandali ang lumipas. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking mukhang mayaman at may lungkot sa mga mata. Mara, anak, pwede ba kita makausap? Oo po. Kilala mo ba ako? Ako ang Papa Michael mo. Pasensya ka na sa nangyari sa mama mo, anak ha. At pasensya na kung napagdaanan mo ang lahat ng hindi mo dapat nararanasan. Ano na pong gagawin ko? Hindi po ako marunong maghanap ng pera. Para may pambaon po ako sa school. Wala na po si mama na magtatrabaho para sa amin Siyempre anak, nandito ako. Hindi kita pababayaan. At hindi ka na mahirapan sa buhay, ha? Nang yakapin ako ni Papa ay doon ko naramdaman na hindi pa ako nag-iisa. May isa pa pala akong magulang. Naramdaman ko rin ang pag-iyak niya sa balikat ko. Sobrang higpit ng yakap niya at doon nabawasan ang takot ko na maging mag-isa sa mundo. Mara, alam kong nakakalungkot pero ikakaayos ng buhay mo yan. Gawin mo kung ano yung nararapat. Dito sa bahay niyo, wala ka ng kasama. Pero kung sasama ka sa papa mo, mas magiging maayos yung sitwasyon mo. Alam kong hindi ka niya pababayaan. Hindi ka ba malulungkot? Nalulungkot kasi akong iwanan ka dito Sigurado ako mamimiss kita. Ako din naman mamimiss kita, Mara. Pero mas pipiliin ko kung saan ka mas ligtas. Tsaka alam kong bibisitahin mo naman yung puntod ng mama mo pangako, pabantayan ko yun. Para tuwing dadalaw ka, malinis yun. Mara, anak, handa ka na ba? Handa na po siya, Tito Michael. Sige na, Mara. Sumama ka na sa kanya. Babalik ako dito, Rahel Huwag mo akong pagtataguan. Doon mo ako makikita sa puntod ng mama mo, Mara. Pangako yan. Inilahad niya ang mga braso niya at agad akong yumakap sa kanya. Ang laki ng bahagi niya sa buhay ko. Kahit na niyakap niya ako, ang mga mata niya may luha. Mara, ingat ka Kapag namimiss mo ako, patugtugin mo lang yung flauta. Ikaw din, Rahel. Pangako, babalikan talaga kita dito. Oh, okay na ba kayong dalawa? Mara, alis na tayo. At saka iho, maraming salamat Mag-iingat kayo dito. Kayo ng tatay mo. Opo, sige po. Tito, si Mara po Huwag ka mag-alala kay Mara. Magiging maayos siya sa amin. Tara na anak. Ingat dito, Rahel Habang akay ako ni Papa papunta sa sasakyan ay lumilingon ako kay Rahel. Ngumingiti siya pero nagpupunas ng luha. Dahil sa nakita kong yon, tumulo na rin ang luha ko. Kaya pagpasok ko sa sasakyan ay humihikbi ako. Huwag ka mag-alala. Magkikita pa rin kayo nun. Ang bait-bait po kasi nun ni Rahel, Papa. Lagi po niya akong pinoprotektahan kahit kanino. Basta inaaway ako, hindi siya natatakot na harapin sila. Pero anak, hindi sa lahat ng pagkakataon may tagapagtanggol ka Kaya siguro tama na magkahiwalay kayo ni Rahel. Para hindi ka naman umaasa sa pagtatanggol niya. Kailangan mo din kasing maging wais sa buhay, anak Kailangan mong maging palaban para maprotektahan mo yung sarili mo. Basta, gusto ko pong malaman kung sino yung aswang na pumatay kay Mama. Paubaya mo na sa akin yon. At simula ngayon, ang aatupagin mo na lang pag-aaral. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay. May mataas na gate at magandang disenyo. Kaya
Kaya pala nasabi ni Mama noon na makapalang mukha ng guru ko sa pagbibintang. Kasi sobrang yaman pala talaga ng papa ko. Hindi ko nga akalaing makakaapak ako sa ganong kalaking bahay. May nagbukas ng gate at pumasok ang sasakyan. Mas lalo pa akong namangha sa loob. Mara, simula ngayon ang bahay na ito, bahay mo na rin ha. Huwag ka mahiya dito. At dito may mag-aalaga sa'yo. Para hindi ka na masyado mangulila sa mama mo. Meron ka ring mama na matatawag dito. Kasi bait din siya na mama mo. Isa lang naman po yung mama ko, Papa. Oo nga, alam ko yun. Pero ang papa mo kasi may asawa na eh. Hindi natin papalitan yung mama mo. Bali si Mama Dorenya. Siya yung pangalawa mo mama. Kasi si Mama Janice mo, yun yung una at original. Ibig sabihin po ba nun, si Mama Dorenya po, yung peke? Hindi peke anak. Dahil pangalawa mo mama yon. Hayaan mo. Paglaki mo maintindihan mo rin ang lahat ha. Tara na, baba ka na. Oh, ayan na pala yung yaya mo eh. Siya nga pala si Yaya Andra. Siya yung mag-aalaga sa'yo ha. Alam ko naman pong alagaan yung sarili ko eh. Lalo na po kapag iniiwan ako ni Mama sa bahay. Ako po yung gumigising, nagsasaing, naghahanda ng pambaon ko. Iniiwan nga lang niya ako ng pera eh. At yan nga yung ayaw ko sa ginawa ng mama mo eh. Iniiwan ka niya mag-isa. Paano kung mapasok ka na magnanakaw? Kung alam ko lang noon na nandun pala kayo, sana kinuha na kita. Tinago ka kasi niya sa akin eh. Ay nako, tara na, baba na, nang makakain na tayo sa loob. Hindi na ako nagtaka sa sinabi ni Papa. Tinago nga talaga ako ni Mama. Halos nagmakaawa pa nga siya noon na wag ko nang hanapin ang papa ko. Pagkababa naman namin ng sasakyan, agad kaming pumasok sa malaking bahay. Inalalayan ako ng sinabing magiging yaya ko raw. At sa loob, hinarap ako ng asawa ng papa ko. Sa totoo lang, medyo malaking babae siya. At mas maganda at mas bata pa rin ang mama ko kaysa sa kanya. Diyos ko naman, Mara, ang laki-laki mo na. Maraming salamat, mahal, at dinala mo siya dito, ha? Mara, anak, halika. Yakapin mo si Mama. Hindi naman kita mama eh. Oo, alam ko yun. Pero pwede mo ako maging mama. Pangako ko sa'yo, mamahalin kita. Higit pa sa pagmamahal na naibigay ng mama mo sa'yo. Wala akong anak pero gusto kong magkaroon eh. Alam kong miss na miss mo na ang mama mo. Ako ang pupuno sa puwang na yon. Kaya halika na. Yakapin mo na tong isa mong mama. Ito oh. Tumingin ako sa papa ko. Binigyan niya ako ng matamis na ngiti at marahang pagtango. Pabait sa akin ang babaeng yon. At tama siya, tinuring niya talaga akong anak. Pero sa totoo lang, sobrang ilap ko sa kanya. Kahit anong pilit kong tanggapin siya bilang ina, parang may tinig sa loob ko na nagsasabing wag. Pero sabi ni Mama, maging mabuti sa mabuti sa'yo. At sabi rin ni Rahel, wag kalimutang maging magalang. Kaya pinakitaan ko siya ng respeto. Hanggang sa nasanay na rin akong kasama sila bilang isang buong pamilya. Pero hindi ako sa lugar na yun lumaki. Dinala nila ako sa ibang lugar, malayo sa pinagmulan ko. Kaya matagal na panahon ang lumipas, bago ko muling nabisita ang puntod ni Mama. Ay nako anak, dalaga ka na talaga. Hindi na ba kita mapipigilan? Papa naman, pinagbigyan ko na po kayong manatili sa poder nyo, di ba? Isang beses lang akong nakabisita kay Mama. Ilang taon na yung nakakaraan, oh. Lumaki na ako't lahat, tapos hindi ko man lang siya nabalikan. Dapat nga po nasubaybayan niya yung paglaki ko, eh. Ay naku, mahal, hayaan mo na. Pagbigyan na lang natin siya. Basta anak, mag-iingat ka dun ha. Huwag ka magtatagal. O sige po. Pero magpapadasal po muna ako doon. Depende po kasi sa schedule ng pari eh.
At saka, mas mabuti na rin po siguro na doon na muna ako. Bakasyon naman po eh. Namimiss ko na rin po kasi yung dating lugar namin. O siya, sige. Basta mag-iingat ka doon ha. Tumawag ka na lang kapag may kailangan ka. Bumalik nga ako sa probinsya. Nabalikan ko ulit ang mansyon ni Papa roon. Sa tagal ng panahon, ang malaking bahay ay parang inabandona na. May isa lang na nag-aasikaso. Kaya kahit paano malinis pa rin ito. Bale yun lang ang bahay sa lugar na yon. Dahil nakatayo ito sa malawak na lupain. Puro taniman ng mangga at nyog. Wala masyadong kapitbahay dahil malayo ang mga yon. Ganito ba talaga yung pakiramdam sa bahay na matagal nang walang nakatira? Kakatakot eh. Parang may nagmamasid. Makaakyat na nga lang. Buti pala hindi pinatay ni Manong Ray yung main switch, no? Kung sa bagay, alam naman niyang darating ako. Dahil hapon na nga akong dumating, nagpahinga muna ako. Nakatulog ako sa kwarto ko ng mga 2 oras. Nagising ako bandang 5:00. At dahil wala kang stock ng pagkain, lumabas ako at naghanap. Pero nagulat ako dahil may restaurant na ngayon sa lugar na yon. Magandang hapon, miss. Dine-in po ba kayo? Grabe, ang peaceful naman ng restaurant na to. Oo, sige, dine-in po ako. Salamat po, ma'am. Dito po. Upo ho tayo. Hindi masyado mainit dito. At saka ito po menu natin. Pili lang po kayo. Salamat ah. Grabe mo, masasarap dito ah. Lahat po yan masarap. At saka ma'am, kapag umabot ng 300 yung order nyo, may libre pong dessert yan ha. Tapos kung mag-order pa po kayo ng cookies, may magandang souvenir po. Plauta ho yun. Yun kung mahilig po kayo sa musika. Plauta? Opo ma'am. May nakaraan po ba kayo tungkol sa plauta? Patingin nga ako ng cookies. Hindi pala. Pabili na agad ako. O sige ma'am. Dito po kayo pumili Marami po kasing klase yan Teka. Waiter ka ba dito? Wala kayong name tag? Bakit po ma'am? Gusto niyo po ba malaman yung pangalan ko? Pwede ba? Oo naman ma'am. Rahil po ang pangalan ko. Nasira lang talaga yung name tag ko kaya hindi ko naikabit kanina. Kayo ba ma'am? Baka gusto niyo rin magsabi ng pangalan. Rahel, ang gwapo mo na. Hindi ko nga alam kung naaalala mo pa ako eh. Ako to, si Mara. Mara? Yung kaklase ko dati? Hindi. Yung batang kaibigan ko dati? Oo, ako nga to. Rahel, na-miss kita ah. Kaya pala parang agaw pansin ka sa plauta. Kilala mo pala na mahilig ako doon. At saka, display mo pa talaga sa restaurant na to? O baka mamaya sa'yo to ah. Ganun talaga Mara kapag nagsusumikap. Tapos ikaw din yung waiter dito? Oo. Tapos ako din yung cashier. Tapos ikaw rin yung cook? Seryoso ka ba dyan? Paano mo nagagawang pagsabay-sabayin lahat ng yun? Aswang nga ako, di ba? Ano ka ba naman? Hindi naman porket aswang ka, aakuin mo na lahat ng trabaho, no? Mag-hire ka rin. May pakami ka pa dyan, tapos wala ka naman palang kasama dito. Mamaya mahalata kang aswang na nagmumultitask. Sige ka, baliw talaga to. Nakita ko si Rahel pero pakiramdam ko parang kulang. Parang miss ko pa rin siya pero hindi nagamot ng presensya niya. Parang hindi ko siya ramdam na ewan. Siguro kasi iba na ang mukha niya ngayon kumpara noon. Nandun pa rin naman ang mga mata niyang kilala ko. Pero nag-mature na ang itsura niya. Kumain lang ako sa restaurant niya at saka nagpaalam na umalis. Pero sinabi ko sa kanya ang address ng bahay. Kaya pagsapit ng 8:00 ng gabi, may nag-doorbell. Oh, Rahel, halika, pasok ka. Grabe Mara, laki ng bahay niyo. Oo, kaya lang, walang tao.
Nung umalis ako dito dati, dito ako dinala nila Papa. Teka lang, isasara ko lang yung gate. Ang yaman mo pala talaga. Huy, paano naman ako naging mayaman? Wala nga akong pera, no? Papa ko lang yung mayaman. Kung tutuusin nga, mas mayaman ka eh. Sarili kang restaurant. Halika na nga dito sa loob. Nagluto ako pero hindi pa tapos eh. Inalis ko na lang muna sa baga. Dinala ko nga siya sa loob ng mansyon. Sumunod siya sa akin hanggang kusina. Ako naman ay nagpatuloy sa pagluluto habang pinapanood lang niya ako. Pagkatapos kumain na rin kami. Mara, tagal mong bumalik dito ah. Pero alam ko naman babalik ka kaya hintay talaga kita. At saka nangako naman akong babalik, di ba? Matagal nga, oo, pero at least ginawa ko. Sorry na rin kasi ang tagal kitang hindi nadalaw. Akala ko nga nakalimutan mo na ako eh. Pero mabuti bumalik ka. Makakabayad ka na ng utang mo sa akin. Utang? Oo, utang. Utang na malaki. Kakatakot ka. Ano ba yung utang na yan? Sobrang na-miss talaga kita eh. Yan yung utang mo. Ah, baliw ka talaga. Kala ko kung ano eh. Oh, eto na ako, di ba? Ibig sabihin ba niyan, bayad na ako? Hindi pa. Pero saan na natin pag-usapan yan? Basta ngayon na mahalaga, nandito ka na. Hindi na kita pakakawalan pa. Hoy, mukha kang babaero dyan sa mga pinagsasasabi mo. Kararating ko lang oh. Kumain ka na nga lang. Alamin mo muna kung masarap yung niluto ko, tsaka mo ko banata ng kung ano-ano dyan. Natawa na lang siya sa sinabi ko at tinikman ang pagkain. Hindi siya nagpalipas ng gabi roon. Bandang 11:00 ng gabi, umalis din siya. Kinabukasan naman imbis na magbukas ng restaurant, sinamahan niya akong pumunta sa sementeryo. Pagdating namin doon, hindi ko inasahan ang nakita ko. Yung puntod ni Mama, natakpan na ng damo. May tumubong puno ng kamyas sa mismong harapan. Tambak na ng basura ang paligid. Napatingin ako kay Rahel. Napakunot ang noo. Hindi ko siya sisisihin pero nangako siya dati. Pero Mara, grabe ka talaga no? Simula nang mamatay siya, di ka talaga dumalaw? Dumalaw ako no, pero isang beses lang yun. Akala ko nga malinis pa rin tong madadatnan ko eh. Malinis? Wala namang kamag-anak yung mama mo na maglilinis dito eh. Ikaw nga dapat yun kasi anak ka niya, di ba? Tumango-tango naman akong sumang-ayon. Pero habang nasa harapan niya ako, tumulo ang luha ko. Mali siguro na umasa ako. Pangako naman ay pangako, pero hindi rin pala maaasahan. Pinalinisan ko ang puntod, pinaalis ang kamyas at pinaayos ang lapida. Pero dahil sa pangakong napako, lumayo ng bahagya ang loob ko kay Rahel. Para sa'yo, Maro. Ano yan? Pagkain. Masarap yan. Sige na. Pero hindi ko kumakain ng hipon, Rahel eh. Hindi ka na kumakain ng hipon ngayon? Ano ngayon? Kahit noon pa naman ah. At yung spaghetti, alam mo namang hindi ako mahilig dyan eh. Ang dami mo pang dinala. Ah, ganun ba? Pasensya na ah. O sige, ako na lang kakain kasi sayang eh. Nung bata ako, parang kilala mo ko ah. Pero ngayon, parang hindi na. Kung hindi mo talaga ako kinalimutan, dapat alam mo yun. Pasensya ka na, Mara. Ang tagal na kasi talaga nun eh. Tsaka ang tagal mo na nawala. Ang naalala ko lang ikaw, hindi na yung mga gusto mo. Ay, alam mo mabuti pa, tugtugan mo na lang ako ng plauta. Namiss ko yun marinig eh. Tugtugan ng plauta? Anong tugtog? Teka. Ay, nako. Nakakainis naman. Ang dami niyo talaga nakaraan ng lalaking yun, no? Alin ba dun yung hindi ko pa nakikita sa isip niya? Ha? Ano sinasabi mo, Rahel?
Oo na. Total na nasa harapan na kita. Sasabihin ko sa yung totoo. Hindi ako si Rahel, Mara. Dahil ang totoo niyan, ako yung guro na pinala mo sa paa. Huwag ako sakalin! Pagmasdan mo maigi, malood ka kung paano ako babalik sa tunay na ako. Habang sinasakal niya ako ay unti-unting nagbago ang kaninang si Rahel. Ang mga mata at ang mukha niya, dahan-dahang naging babae. At hindi siya nagbago. Kung ano ang itsura niya noon, ganon pa rin siya ngayon. Siya nga si Ma'am Estrella, ang dating guru ko. Ano? Nagulat ka? Hindi nga ako nagkamali ng mukha na ginamit para linlangin ka. Ang laki ng tiwala mo kay Rahel, kahit na lalaki siya. Bitawan mo ko. Paano hindi ka tumatanda? Ano ka? Aswang ka ba? Ikaw ba yung pumatay kay Mama? Sana nga ako eh. Kaso hindi. Pero hindi kita bibitawan ang hindi ako nakakagante. Tinanggalan mo ako ng daliri noon. Mas masaklap ang igaganti ko sa'yo ngayon. Bubulagin kita. Mabuti na lang may hairstick ako sa ulo ko noon. Kinuha ko yon. At imbis na bulagin niya ako, siya ang sinaksa ko sa mata. Naiwan ang hairstick na nakabaon sa kanya habang ako ay tumakbo paakyat ng hagdan. Nagsisigaw siya sa sakit habang ako na may mabilis na pumasok sa kwarto at sinarado agad ang pinto. Pero alam kong hindi magtatagal dahil aswang siya at kaya niyang sirain ang pinto. Kaya agad kong kinuha ang cellphone ko sa ibabaw ng kama, pati ang plauta at ang wallet. Hindi ko rin alam kung saan ako dadaan. Kaya ang ginawa ko, pumasok ako sa banyo. Tumingala ako. Doon medyo nakaangat ang takip ng atik sa kisame. Sinamantala ko ang sandali habang abala pa siya sa pagsira sa pintuan. Pinagpatong ko ang upuang kahoy at isang plastic chair mula sa desk. At gamit ang blower na nadampot ko, pinukpok ko ang atik. Pero kahit anong lakas ko ay hindi talaga umubra. Diyos ko, ano gagawin ko nito? Mara, mag-isip ka. Kasalanan mo kasi ito, ang bilis mong magtiwala eh. Ano bang gagawin ko kasi? Sa bintana kaya? Tama, sa bintana na lang. Bumigay na ang pintuan. Tumakbo agad ako sa bintana. Pero sa pagdungaw ko, napakataas nun. Hindi ako makatalon. Bali talaga ang buto ko doon pag bumagsak ako. Pero wala nang oras. Umakyat ako at lumipat sa kabilang kwarto. Narinig ko ang kalabog mula sa kwarto ko at mabilis akong bumaba ng hagdan habang naroon pa siya. Nakababa na ako nang makita ko siyang lumabas, pero nauna akong makalabas. Sinara ko ang main door at tumakbo papunta sa gate. Pagkalabas ko, isinara ko rin ito at tumakbo sa daan. Tulong! Tulungan niyo ako, may aswang sa mansyon! Tulong! Pa, sumagot ka naman please. Oh, nasa panganib yung buhay ko. Bakit ba hindi ka sumasagot? Nang makalayo na ako ay lumingon ako pabalik. Sa ilaw ng gate, nakita ko ang nilalang na tumalon mula sa loob. Isang asong itim ang anyo na tulad kay Rahel. Tumakbo siya papunta sa akin. Ako naman kahit pagod na pagod ay sinikap ko pa rin tumakbo. Hanggang sa marating ko ang highway at may humarurot na truck. Akala ko mamamatay na ako, pero bigla itong huminto sa harapan ko. Hoy! Gusto mo ba magpakamatay ha? Ano bang ginagawa mo na ganito oras sa gabi? Teka, nakabaka ka lang? Tapos may dugo ka sa lega. Ano ba nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Oo! Miss, matutumba ka! Nahimatay nga ako noon. At paggising ko, nasa ospital na ako. Sinabi ng nurse na isang lalaking matabaraw ang nagdala sa akin. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa drawer at agad na tinawagan si Papa. Pero tulad ng kagabi, hindi pa rin siya sumasagot. Napatingin ako sa screen. May mga tawag rin pala siya sa akin na hindi ko nasagot. At isa lang ang mensahe niya. Ha? Hanapin ko raw si Rahel? Ba't ito yung sinabi ni Papa? Bakit naman si Rahel? Tawagan ko nga ulit.
Pero wala pa rin eh. Ayaw po rin sagutin. Ay, tawagan ko na nga lang si Mama Dorenya. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Ay, wala pa rin sagot. Si Yaya na nga lang. Hello? Hello, Ma'am Mara. Nasa panganib ang buhay ng papa mo. Si Ma'am Dorenya po. Siya nawang may gawa. Si Mama Dorenya? Teka nga lang. Bakit siya? Naguguluhan na ako, Yaya. Ano bang ginawa niya? Ang layo ko kay Papa tapos wala akong mapagtanungan. Ano na ba talaga nangyayari? Oh, mabuti naman at gising ka na. Tinawagan ako ng nurse. Pasensya ka na pala kagabi May bagay lang talaga na nangyari na medyo malayo sa realidad pero totoo talaga yun. Huh? Sino ba kasi umahabol sa'yo, miss? Kagabi wala kang tsinelas. Tapos may mga pasaka pa sa liig. Parang sinakal ka eh. Nagulat nga ako nung una. Pero nung nakita kita na ganyan yung itsura mo, hindi na kita inusgahan. Tsaka yung mansyon na pinanggalingan mo. Lumang bahay na yun Wala na raw nakatira doon. Sa amin yun. Ako yung anak ng may-ari nun. Oh! Di ikaw si Mara. Naku, ikaw pala yan. Di kilala mo si Rahel. Oo, kilala ko nga siya. Kaibigan ko siya. Teka, may alam ka ba tungkol sa kanya? Naku, oo. Kilala ko yan, buong buo. Pero, Mara, kapag nasa 21 ka na, hindi ka na pwedeng magtagal dito sa probinsyang to Ano? Bakit naman? Teka lang ma'am. Bago ang lahat, ito muna pagkain. Binili ko to para sa'yo. Hindi, salamat pero wala akong ganang kumain eh. Sa palagay ko kasi nanganganib yung buhay ng papa ko. At ang binili niya sa akin, hanapin ko raw si Rahel. Matutulungan mo ba ako? Hindi ko kasi alam kung anong nangyayari. Ang sabi ng yaya namin, pinatakas sila ni Papa at sinabi na dito raw siya dinala. Dito sa probinsya. Kaya kung alam mo kung nasan si Rahel, dalhin mo naman ako sa kanya o siya yung pupuntahin mo dito. Pero ma'am, hindi ko talaga alam kung nasan si Rahel May hindi kasi maganda nangyari noon. Matagal na yun. Ganito kasi. May natuklasan si Rahel. Tukol yun sa sikreto ni Estrella. At hindi lang yun. May nabanggit siyang boss. Yung boss daw ni Estrella. Boss? May boss si Estrella? Oo. Pero, teka ma'am. May alam ka ba sa tunay na pagkatao ni Rahel? Oo. Alam ko kung sino siya. At alam ko kung ano siya. Pero, bakit? Bakit hindi mo alam kung nasan siya? Pinatakas niya lang din kasi ako noon. Pasensya na Pero kailangan kong tumakas kaysa ako yung mamatay. Bata pa kasi ako noon 15 pa lang yata ako nang mangyari yun. At yun yung huli niyang sinabi sa akin. Kapag bumalik daw yung anak ng may-ari ng malaking bahay, sabihin ko raw na bumalik ng syudad. Dahil delikado daw dito. Diyos ko, pero sa palagay mo, buhay pa kaya siya? Hindi ko alam ma'am Pero naniniwala pa akong buhay pa siya. Kasi malakas naman talaga siya, di ba? Sana nga buhay pa talaga siya. Si Rahel lang talagang makakatulong sa akin para iligtas si Papa At saka sana, makita ko pa yung tunay na Rahel. Dahil hindi ako mapakali at wala rin akong mapapala sa pananatili sa ospital, nagpa siya akong lumabas. Para pakawalan ako ay kinain ko ang bigay ni Bentoy para makita ng mga nurse na malakas na ako. Pagkatapos bayaran ng bill, sinimulan ko na ang paghahanap kay Rahel. Paano na yan, ma'am? Delikado yung gusto mong gawin. Sabi mo, 21 ka na, di ba? Ito na yung taon na delikado ka dito. Wala akong pakialam dahil sigurado akong kinuha nila si Papa dahil sa akin. Kailangan kong mahanap si Rahel. Siya lang yung maaasahan ko dito. Tapos ginamit pa ng babaeng yun yung anyo niya para nilangin ako. Ay, nako. Kung yan talaga yung gusto mo, sige. May naisip akong paraan para mahanap si Rahel. O di kaya si Papa mo. Ha? Paano? May kakilala akong mantatawas. Pero teka,
Hindi pa pala ako nagpapakilala. Ako nga pala si Bentoy, kargador ng luya. Ah, ganun ba? Pero hindi na ako magpapakilala ah. Kilala mo na naman ako, di ba? Oo naman, kilala na kita. At tama talaga si Rahel. Maganda ka nga talaga, ma'am. Alam mo, dati sumasama ako sa kanya kapag binibisita namin yung mama mo sa sementeryo. Nilaalagaan niya talaga yun. Kaso, ang aga niya nawala dito. Kaya hindi na naasikaso yung puntod ng mama mo. Ah, kaya pala nung nadatnan ko, ang taas ng mga damo doon. Halatang pati yung nagbabantay sa sementeryo, ayaw linisin yun eh. Akala ko nga noon, hindi tinupad ni Rahel yung pangako niya. Pero may rason pala kung bakit hindi niya nagagawa. At dahil doon, gagawin ko rin yung lahat para mahanap siya. Eh di kung ganun, tara na. Sa liblib na lugar niya rin ako dinala. May motor lang siyang gamit kaya mabilis kaming nakarating. Isang matandang lalaki ang pinuntahan namin. Isa yung magtatawas. Hindi gumana ang tawas sa plauta ni Rahel. Kaya ang pinatawas ko ay ang pasa sa leeg ko. Ang sabi ng matanda, may amo raw si Estrella at may bihag na 2 lalaki. Nasa kuweba daw pero hindi niya matukoy kung saan. Hindi kaya silang mag-ama ang bihag ng amo ni Estrella? Eh wala lang ama si Rahel, Mara. Nakuha ni Estrella yung binhi ng tatay niya. Sa tulong ng amo niyang isang malakat daw. Ah, ano? Ibig mong sabihin, yung pagkaaswang ni Estrella galing sa tatay ni Rahel? At saka, wala na siyang ama? Diyos ko, siguro nahirapan din siya. Kasi alam ko yung hirap maiwan ng magulang. Oo nga eh. Kaya kalaban niya palagi si Estrella. Lagi niyang hinahunting para makaganti sa pagkamatay ng tatay niya. Eh kung ganun, sino yung kasama niyang bihag sa kuweba? 2 raw sila, di ba? Eh, malay natin. Baka kamag-anak niya. Pero ang problema, Mara, hindi natin alam kung saan siya pupuntahan. Eh, gagawin pa ba natin to? Kailangan kong gawin to, Bentoy. Pero kung gusto mo, wag mo na akong samahan. Baka mapahama ka lang eh. Dinadamay lang naman kasi kita dito. Hindi yan pwede, no? Ano ka ba? Kaibigan ko si Rahel. Dapat nga, dati ko pa to ginawa eh. Noon ko pa siya dapat hinahanap kaso naduwag ako. Mag-isa lang ako noon talaga eh. Pero ngayon nandito ka na. Parehas tayo ng gusto. Eh, sasamahan na lang kita, Mara. Bahala na kung buhay natin yung nakataya. Ginagawa ko to, Bentoy, para sa mga mahal ko sa buhay. Ang sakit kasing mawala ng pamilya eh. Dati, yung mama ko. Ngayon naman nasa panganib yung papa ko. Tapos si Rahel, mukhang bihag pa siya. Isa siya sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Kaya gagawin ko talaga ang lahat, mahanap lang siya. Pero ikaw, may sarili ka namang buhay, Bentoy eh. Eh, mag-isa na lang ako sa buhay, Mara. Wala kang dapat alalahanin. Walang maniningil sa'yo kung may mangyari masama sa akin. Kaya hayaan mo na ako, tulungan ka. Napatango na lang ako. Alam ko kailangan ko talaga ng kasama. Pero konsensya ko kung may masamang mangyari sa kanya. Pero dahil determinado siya, hinayaan ko siyang samahan ako kahit saan kami makarating. Naku, grabe. Nakakatakot naman dito sa bahay niyo, Mara. Matagal na kasing hindi natitirahan to, kaya nagmukha ng haunted house. Eh, halika na, pasok ka. Magmatsyag ka ha. Baka nandito yung bruhang Estrella na yun na umatake sa akin kagabi eh. Ano? Inatake ka ni Estrella? Habang pumapasok kami sa mansyon ay sinabi ko sa kanya ang nangyari nung gabing yon. Umakyat kami sa taas. Nagpalit ako ng damit para makagalaw ng maayos. Pinuntahan ko ang maliit na silid ni Papa para kumuha ng armas na nakadisplay roon. Doon ay may nakita akong baul. May kandado ito kaya hindi ko mabuksan. Grabe. Iba't ibang klase yung baril yun nandito ah. Pag-aari lahat to ng papa mo. Tsaka saan niyo ito nakuha? Hindi basta-basta yung mga baril dito ah. Lalo na kung hindi ka graduate ng kursong may kinalaman dyan. Sundalo kasi yung lolo ko. Tapos kay Papa niya iniwan lahat ng to. Yun yung sabi sa akin ni Papa. Hindi ko na kasi naabutan yung lolo ko eh.
Malaki na ako nung napunta ako sa kanya tapos patay na si lolo nun. Ah, kaya pala. Itong baul, ano laman nito? Hindi ko pa rin nga alam eh. Pero kailangan ko sigurong pukpukin to para mabuksan. Hindi ko alam kasi kung nasan yung susi nito. Natignan mo na ba dyan sa drawer? Sa drawer? Oo nga pala no. May susi nga pala dito oh. Pasensya ka na, nagpapanik na kasi yung utak ko sa dami ng iniisip eh. Parang wala na ako sa sarili. Relax ka lang. Maliligtas din natin si Rahel. Ang lakas mo nga eh. Yung ibang babae, iyak na lang. Pero ikaw, may action ka kaagad. Ang dami susi niya na. Kaya nga eh. Kaya dito yung para sa baul. Ganito na lang. Habang hinahanap mo yung susi, may alambre ba dito? Alambre? Bakit naman? Anong gagawin mo? Susubukan ko itong buksan gamit yung alambre. Habang hinahanap mo yung tamang susi. Ganun ba? Kaya mo pala yun? Yan pala oh. May nakarolyo pa dyan. Oh, ito pala eh. Kukuha lang ako ng konti ha. Habang naghahanap ako ng susi sa drawer, si Bentoy naman ay abala sa pagkakalikot ng baul. Hindi ko pa nahanap ang susi, pero nakarinig na lang ako ng isang click ng padlock. Oh, bukas na! Mara! Ang galing mo naman pala sa ganyan. Paano mo nagawa yun? Matalino ko si Rahel eh. At hindi siya madamat sa kaalaman. Sa kanya ko kaya natutunan to. Ano, buksan na natin. O sige nga, buksan mo nga. Wow! Ang daming gamit dito ah. Ang daming punyal. Pero, parang luma na to. Pero, matibay pa rin oh. Mga sinaunang armas yata to. Uy, teka. Parang may umiilaw sa ilalim ah. Uy, mag-ingat ka dyan ha. Matalim yung mga yan. Ito ah. Anong klase punyal to? Hugis pakpak yung hawakan ah. Ang kintab sa dilim. Parang silver na may buhay. At saka, may libro sa ilalim mo. Akin na yan. Oo, ito. Tsaka ang kapal ng cover niya na. Para bang balat? Pang ritual ba yan? At saka, tingnan mo oh. Sulat kamay pero baybayin yung gamit. Sigurado ko sinaunang panahon pa to. Marunong ka magbasa niyan? Hindi, pero naiintindihan ko naman yung drawing eh. Tingnan mo to. Nandito yung punyal oh. Parang tutorial ata to kung paano gamitin. At hindi lang yan oh. May medalyon pa. Nakalagay dito, sandata raw ni Apakar? Yung may hawakang pakpak? Iyan yun oh. Hanapin kay medalyon. Oh, ito. Pero may buhangin. Itim? Rowan ang tawag dyan. Ayon sa libro, pag-aari daw yan ng mga babaylan. Babaylan? Aba, di magagamit natin to. Sa totoo lang lahat ng nakita namin sa libro inilabas namin mula sa baul. Ang sibat, putol ang hawakan pero matalim pa rin. Kumuha ako ng tela at ibinalot ang mga armas. Hoy, Mara, may nabasag sa labas ng kwarto. Maghanda ka, Bentoy. Mukhang nandito na yung mga aswang. Naku, ang bigat na yabag niya. Parang higante kung humakbang ah. Tulad nung nakita ko dati. Si Estrella na siguro to. Naku Mara, maamoy tayo niyan. Anong plano? Basta, malaki ang galit niya sa akin eh. Pinutol ko kasi yung hinliliit niya noon. Gaganti talaga yan, pero hindi naman ako magpapatalo. Kinuha ko ang bote ng itim na buhangin. Binuksan ito at iginuhit sa sahig sa harap ng pintuan, katulad ng nasa drawing sa libro. Hindi ko man maintindihan ang salitang baybayin, pero sinunod ko na lang lalo na't may nakita akong salitang babaylan. Kapag kasi may salitang babaylan, malaki ang posibilidad na may kinalaman din yon sa aswang. Mara, alam kong nandyan ka. Bakit hindi na lang tayo magtoos? Mara, boses tao yun ah. Nasaan yung tao siya?
Mara! Lumabas ka na dyan! Lumayas ka dito! Hindi kita bisita para pagbuksan kita ng pinto! Kinuha ni Bentoy ang mga sandatang binalot namin. Bumukas ang pinto at tinulak lang niya ang buhangin. Napapikit ako noon. Pero kalahati pa ang laman ng bote, kaya may nagamit pa kami. Sabi ko na nga ba nandito ka eh? Amoy na amoy kita. At wow! Ang dami niyong armas ah. Pero kahit talip pa dyan, wala ni isang tatago sa akin. Ikaw yung nakausap ni Rahel noon. Pero bakit parang ibang-iba ka na? Dahil makapangyarihan na ako. At kahit anong gusto kong gawin, kaya ko. Tamang-tama. Nasa kwarto pa tayo ng mga patalim. Habang lumalapit siya sa gitna ng kwarto, kami naman ni Bentoy ay umatras patungo sa pinto. Umismid siya at tila sinasabing kahit tumakbo kami, wala kaming laban. Pero pasimple akong naghulog muli ng itim na buhangin sa sahig. Oh! Ano na naman kahangalan niyang ginagawa niyo? Hindi ko rin to alam, pero sa'yo ko to susubukan. Wala ka man lang bang asin o bawang dyan? Wala. Alam namin na kaya mo indahin yung asin at bawang. Pero itong buhangin at base sa librong to, iba ang tama nito sa'yo. Libro? May libro para dyan? Mga hayop talaga kayo! Hindi niyo ako... Ah! Bakit hindi ako makalabas ng pinto? Ah! Ang init nito! Ano to? Dahil nakulong siya sa loob ay mukhang gumana rin ang isip ni Estrella. Hinawakan niya ang doorknob. Tinulak pasara ang pinto. Pero wala rin. Doon ko kasi sa labas inilagay ang itim na buhangin. Kaya nanatili itong nakaharang. At nang mapagtanto niya yon, lalo siyang nagalit. Walang iya ka talaga, Mara! Alisin mo yung buhangin na yan! Mara, nagbabago siya ng anyo. Mukhang sa kisame siya dadaan. Tara na, Bentoy! Bago pa siya makalabas dyan! Tumakbo nga kami palabas ng mansyon. Mabilis kaming sumakay sa motor niya. Bit-bit ko ang lahat ng armas habang siya ang nagmaneho. Hindi ko alam kung nakasunod ang aswang na yon, pero tuloy lang kami sa plano. Kahit takot ako, kailangan kong magpakatatag. Huminto kami sa matataas na damo kung saan dating nakatayo ang lumang bahay namin. Wala na itong bakas ngayon. Doon kami pumasok sa gubat. Diyos ko, Mara. Tama ba itong gagawin natin? Gagawin nating tama, Bentoy. Gusto mong makita si Rahel, di ba? Oo, pero hindi ko talaga maiwasan matakot. Oo, anong ginagawa mo dyan? Nilabas ko ang plauta at tinugtog ang paborito naming himig ni Rahel. Sa itaas ng kakahuyan, nagtipon ang mga alitap-tap. Umiilaw ang buong paligid at para akong nakakita ng himala. Grabe, ibang klase ka pala. Marunong ka magtawag ng alitap-tap? Oo. Ang sabi kasi ni Rahel noon, pinapadala niya yung mga to para bantayan ako. Lagi nga silang nasa labas ng bintana ko eh. Para bang habang buhay niyang regalo sa akin yung mga to. Mga alitap-tap, alam niyo ba kung nasan si Rahel? Pwede niyo ba siyang ituro? Uy, bakit lumilipad sila palayo? Susundan mo natin yun? Oo, mukhang alam nila kung nasan si Rahel eh. Tara na! Sinundan nga namin ang mga alitap-tap. Pero habang nasa liwanag kami ng kanilang gabay, isang mabangis na angil ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napahawa kami ni Bentoy sa isa't isa. At nang biglang may mabangis na halimaw na tumambad sa aming harapan, binalikan ito ng mga alitap-tap at ginulo. Bentoy! Bentoy, tumakbo ka na! Mara, dito ka! Hoy, saan ka pupunta? Bentoy! Bentoy, nasan ka na? Nandito ako! Yari na! Ang dilim dito! Ba't ko kasi bumitaw sa akin? Sandali lang! Sandali lang, Bentoy, yung cellphone ko! Ito ako! Nandito ako! Huwag ka alis dyan! Hintayin mo ako! Bentoy!
Hayop ka, aswang ka! Halimaw ka! Bentoy! Bentoy, gumising ka! Sa wakas! Nakarating ka rin, Mara! Kanina pa kitang hinihintay! Ikaw! Ikaw yung pumatay kay Mama! Hayop ka, magbabayad ka! Kailangan kong gawin yun para lumaki ka sa pader ng papa mo! At huwag mo sabihing matinong babae ang mama mo! Produkto ka lang niya! Ginawa ka lang ng kontrata! At isa ka lang binenta ang bata! Anong alam mo sa pamilya ko? Sino ko ba talaga? Nasaan si Rahel? Huwag kang mag-alala! Dadalhin kita sa kanya! Manonood siya kung paano kita ialay sa iyong ama! Nandito si Papa! Ano ginawa mo sa kanya? Ano ginawa mo sa kanila ni Mama Dorenya? Nakakatuwa namang marinig na may malasakit ka pa sa akin! Huwag kang mag-alala, anak! Maayos ako! Maayos na maayos! Mama Dorenya? Ikaw yan! Ikaw ang pumatay sa mama ko! Hayop ka! Ano sinabi mo sa akin? Ang init! Walang iya ka! Bumalik ka dito, Mara! Mga alitap-tap! Ituro niyo sa akin kung nasa si Rahel! Kailangan ko siyang pakawalan para mailigtas namin si Papa sa lalong madaling panahon! Tila tinamaan ng husto si Dorenya kaya hindi siya nakasugod agad. Ang mga alitap-tap, dinala ko sa kasukalan. Umiiyak akong tumatakbo at hindi ko akalain nakakayanin ko yon. Pero kahit mahirap, lumalaban pa rin ako. Nasaan sila? Ano to? Kuweba? Papa! Rahel! Nandiyan ba kayo? Sumagot kayo, Rahel! Papa! Hindi mo sila pwede pakawalan! Mga litap-tap, guluhin niyo siya! Ang iba ay turo sa akin si Rahel! Rahel! Rahel, sumagot ka! Mara! Mara! Papa! Papa, nandito ako! Ang sabi ko, huwag mo silang pakawalan! Aray! Ang sakit! Dorenya! Tama na! Huwag mo nasaktan yung anak ko! Asawa mo ako! At anak natin si Mara, di ba? Muna yung pamilya mo! At binigay ko ang lahat! Papa! Papa, bakit ka nakagapos? Diyos ko! Mara! Pakawalan mo si Rahel! Nasa kabilang bahagi lang siya! Kaya mo yan, Mara! Wala kang papakawalan! Isa siyang aswang, Mara! Tigilan mo na to! Kaya pala mabigat ang loob ko sa'yo habang lumalaki ako! May tinatago ka pala sa akin! Hindi lang ako! Lahat kami may kasalanan! Ginawa ka namin produkto at binenta ka ng mama mo! Dorenya! Tumigil ka na! Bakit ako titigil? Isa kang taksil! Akala ko bibili tayo ng bata! Ang sabi mo may buntis kang nahanap! Pero anak mo pala talaga yan! At yung perang binayad natin, itinakas niya kasama ng bata! Niloko niya ako! Kasi nungalingan! Ginayuma mo ko! Kaya ako yung nagawa! Napapansin ko si Bentoy na tila maingat na pumapasok sa kuweba. Mabuti na lang, nagising siya kaagad. Alam ko kasing nahimatay siya nung tinabig siya ng aswang at tumilapon talaga ang katawan niya. Ngayong abala ito sa amin, mukhang kumukuha siya ng pagkakataon. Tapos ako, inutusan ang mga alitap-tap na guluhin ng aswang. Ano man ng mga alitap-tap to? Patigilin mo sila bago pa ako mainis! Hinayaan mo ako magkaanak sa iba, Dorenya! Dahil kung hindi, wala kaya alay ngayon na nagmula sa lahi ko! Kaya huwag ka umasta na parang lugi ka! Dahil ginusto mo yan! At kaya mo pinakitaan na pagmamahal yung anak ko! Dahil may masama kang plano sa kanya! Kaya mo ako pinakasalan na hindi ko nga maalala kung paano kita minahal eh! Sa kabila na agot na edad mo sa akin! Hindi mo maalala dahil hulog na hulog ka sa gayuma ko! Kasalanan ng lahi mo dahil nagmula ka sa anak ng babaylan! At ngayong kabilugan ng buwan, gagawin kitang aswang at susunod ka sa mga gusto ko, Michael! Agad niya akong nilapitan, hinawakan sa buhok at saka ibinitin sa taas. Naglakad siya
at hindi ko alam kung saan. Si Papa natatakot lang sa nakikita niya. Panay hawi lang ang aswang sa mga alitaptap na nanggugulo. Sandali! Ano yun? Galaksing na kadena papalapit! Hindi habang buhay biyag mo ako! Sisingilin kita ngayon! Napasigaw ako ng malakas nang atakihin ng isang aswang si Dorenya. Nabitawan niya ako at malapad na bato ang binagsakan ko. Napuruhan ang likod ko. Namilipit ako sa sakit habang ang dalawang nilalang ay nagbabakbakan na sa loob ng kuweba. Mara, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Si Papa nakakadena siya. Oo, alisin ko yung padlock. Mabuti na lang marunong ako makalikot dito gamit yung alambre. Kaya naman napakulaan ko kagad si Rahel. Sabi ko sa'yo, dapat naging mautak ka sa pagbiyag mo sa akin! Dahil sa oras na makawala ako, papatay kagad kita! Teka! Bakit ang lakas mo? Dahil tumutugtog ang plauta ko! Nang marinig ko yun ay kinapa ko ang plauta sa dibdib ko. Yung nilagyan ko ng pangkwintas kanina. Nanginginig kong dinala sa bibig ko ang plauta. Nanatili akong nakahiga roon at tumugtog. Sobrang dilim sa kuweba. Kung may makikita man ako, yun lang ang liwanag na galing sa mga alitaptap. Hindi pwede! Hindi pwedeng mas malakas ka sa akin! Tigilan mo yan, Mara! Hindi siya titigil dahil gusto niya matalo kita! Tatanggalan kita ng ulo, hayop ka! Biglang may buhok niyang pumulupot sa kamay ko. Pero tila may pumigil din para hindi niya mailayo ang plauta sa bibig ko. Sa pagkakataong yon, biglang may dumating pang isang halimaw. At si Papa yon, nakawala na rin sa tali. May isa pang aswang! Lapitan mo na si Mara! Protektahan mo siya! Haharapin ko na ito mag-isa! O sige ho, Mara, tuloy lang sa pagtugtog. Bubuhatin lang kita. Mga alitap-tap! Kailangan ko na ilaw! Mga alitap-tap! Sundin niyo ang utos nila! Lapitan niyo ang isang aswang! Hindi! Hindi pwede to! Hindi ako pwedeng matalo! Estrella! Patayin mo sila! Binuhat ako ni Bentoy habang tumutugtog ako ng musika sa plauta. Hindi ko alam kung paano, pero nakapagbigay yun ng lakas kay Rahel. Patuloy lang ako hanggang sa may bumagsak na katawan at may hiyaw ng halimaw. Si Papa, hawak ang sandatang umiilaw sa dilim at yun ang ipinangsaksak niya sa isang aswang. Medyo nahirapan siya dahil hindi siya gaanong nakakatama. Pero dahil patay na ang kalaban ni Rahel, tinulungan siya nito. Hanggang sa nahawakan ni Rahel ang kalaban at sa liwanag ng mga alitaptap, tinanggalan niya ito ng ulo. Mara, Diyos ko, yung ulo. Nakita ko kung paano naputol. Nasusuka ako. Mara, salamat at wala na sila. Maraming salamat, Rahel, ah. Pinatay nila yung tatay ko para makuha lang yung binhi. Dapat lang sa kanila yan. Kulang pa nga yun sa paraan ng pagkamatay nila eh. Papa, Rahel, Mara. Mara, anak. Binatawan ka lang niya kanina. Kailangan natin siya madala sa ospital kaagad. hindi ko maigalaw yung katawan ko pa. Bato kasi yung binagsakan ko kanina eh. Parang durog yung buto ko sa likod. Aray. Lumapit sila sa akin. Pero dahil sa panghihina ay napaluhod si Rahel sa tabi ko. Ang haba ng buhok niya, pati ng balbas niya. Nanginig ang mga kamay ko habang hinahaplos ko ang pisngi niya. Pero may iba akong naramdaman. Nagugutom ka ba? Nauuhaw ka ba? Iinumin mo yung dugo ko, Rahel. Anak, nahihirapan na siya magkontrol. Tsaka, mahina ka, Mara. Akin na lang. Tol, itong kamay ko. Kamay ko na lang. Hindi na. Akin na lang. Rahel,
kumagat ka na sa akin, oh. Hindi, wala akong sasaktan sa inyo. Pero gutom ka na sa matagal na panahon. Kaunting dugo lang at babalik ka na sa lakas mo. Eh ganito na lang, matapos, Rahel! Bigla siyang nagpalit ng anyo at tumakbo palabas ng kuweba. Wala siyang sinaktan kahit na sobrang nahihirapan na siya. At dahil umalis siya, binuhat ako ni Papa at inalalayan ni Bentoy hanggang sa makalabas kami. Habang naglalakad kami, buhat ako ng Papa ko. Pinakilala ko naman sila sa isa't isa. Dinala nila ako sa ospital dahil may pilay ako sa likod. 2 araw naman ang lumipas bago ako binisita ni Rahel sa paraan ng isang aswang. Ano yun? Humangin na malakas kahit walang bintana sa kwarto na ospital? Baka si Rahel to, Papa. Rahel? Rahel, nasan ka? Mara, nandito ako. Rahel? Nandito ka nga. At saka, hindi na mahaba yung buhok mo. Ako kasi nagupit sa kanya. Sabi ko kasi bago siya magpakita ulit sa'yo, dapat gwapo siya eh. Kaya inalis ko yung buhok tsaka balbas niya. Mukha sa hermetanyo noon eh. Oo nga naman. Eh, para naman makapag-usap kayo na maayos, sa labas muna kami ha. Maraming salamat ho. Rahel, pasensya ka na, ngayon lang ako bumalik ha. Hindi ko naman alam na binihag ka pala ng madrasta ko eh. Ilang taon kang ganun, hindi ko alam. Sigurado ako nahirapan ka. Eh, wag mo na isipin yun. Binalikan mo pa rin naman ako, Mare. Yun yung mahalaga. Hindi na importante kung gaano katagal. Eh, tama na yan. Huwag ka na umiyak. At nandito lang ako, hindi lang para makita ka, kundi para ayusin ka rin. Ayusin? Sa kabila ng pilay ko ay pinabangon niya ako at hinaplos ang likuran ko. May kung anong init akong naramdaman sa palad niya. Pagkahiga ko ulit, wala na akong naramdamang sakit. Hala Rahel, anong ginawa mo? Wala na akong pilay? Ngayon at nagkita na ulit tayo. Dating gawi, hindi ka na masasaktan. Pero anong ginawa mo? Grabe, may himalabay ang kamay mo. Rahel, salamat ah. Akala ko kasi iindahin ko na to habang buhay eh. Hindi kasi biro yung balik ko sa likod. Payakap nga ako. Halika, miss na talaga kita. Nakakapanibago lang. Mas malaki na kasi yung katawan mo kumpara sa dati. Wala nang ligawan na nangyari sa pagitan namin ni Rahel. Siguro talagang malalim na ang koneksyon namin mula sa pagkabata. Na mas lalong lumalim pa habang lumalaki kami. Kahit kasi matagal kaming hindi nagkita, parang walang nagbago. Sanay kami agad sa isa't isa. At ang masasabi ko lang, masarap sa pakiramdam na ang matagal mo nang inaasam na presensya. Sa bandang huli ay malaya mo nang nakamit. Hanggang dito na lang po ang mahiwaga kong karanasan, Miss Clar at Sir Jay. Ako po muli ito, si Mara.